Ginagabi na ako sa pagwawalis ko din sa sementeryo, paglilinis. Ginagabi na ako sa paglilinis din eh. Wala na akong kasama. Pagsisira nga muna ako din eh. At ako'y talagang ihing-ihi na. Aba, bakit nawawala yung aking pala din eh? Tabi-tabi po sa kaluluwa na istorbo ko. Ako po yung aking gamit eh. Nawawala. Eh gamit ko po sa aking pagkatrabaho yon. PGA Realidad. Sumasalamin ito ang kwento ng buhay. TJR Realidad. Magandang gabi, Marinduque. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon pong ika-31 sa buwan po ng Oktubre, bisperas ng Araw ng Mga Patay. Kumusta na po kayo? At narito po muli ang programang Ang Realidad upang muli ay ihatid po sa inyo ang mga kwento ng buhay sa mga totoong pangyayari sa buhay ng ating mga kaubayan. Ang kwento pong ito ay siyang sumasalamin sa totoong buhay ng ating mga kaubayan, lalo na ngayon pong panahon ng pagdiriwang ng Araw ng Kaluluwa at Araw ng Mga Patay. Ito po ang ating Halloween special ng ating programang Ang Realidad na pinamagatan po nating Ang Kaluluwang May Buhay. At ako pong muli ang inyong makakasama, ang inyong karealidad, Adrian Rosales. At ngayon pong gabi pong ito ay ating pong makakasama ang atin pong isang kababayan na bagaman ay nakakalais ang kanyang trabaho, ay minarapat pa rin po natin siya ay kapanayamin ngayong gabi. Ano po? Ngayong gabi kung saan ay bisperas ng Araw ng Mga Patay. At wag na po natin patagalin, ang ating po makakasama ngayon ay ang ating kabayan, isa pong supporterero. Alam naman po siguro nyo ang trabaho ng supporterero, sila po yung mga tao na umaalalay sa mga kababayan po nating ihahatid sa kanilang huling hantungan. At ngayon po ay ating makakasama ang ating panauhin na ating makakapanayam. Actually, tayo ang panauhin dito sapagkat sila lagi na dito sa sementeryo. Ngayon pong gabing ito ng bisperas ng Araw ng Mga Patay. Magandang gabi, Kuya Freddy. Kuya Freddy. Ayan. Kuya Freddy, thank you sa pagpapaunlak mo na ikay makapanayam dito sa ating programang Ang Realidad. At ano ang iyong buong pangalan, Kuya Freddy? Freddy Prias po. Prias. Freddy Prias. FF. Ayan. Si Kuya FF. Ayan. Kuya, ikaw ay, ano yung trabaho mo talaga dito sa loob ng sementeryo? Ang trabaho ko po dito sa loob ng sementeryo ay magbukas ng pansyon, maggawa ng pansyon, maglinis, saka yung pong paglilinis po ng mga pagkakalkal ng patay. Na ipapasukan po ng mga kamag-anak nila. At sa mga nanonood po sa atin, tayo po ngayon ay nadito sa Gasan Public Cemetery. Ayan.
Kuya, ilan bang cemetery meron dito? Bukod sa public, meron ba tayong private? May private, may ano po, may Catholic. Catholic, ayan. Pero dito sa lugar natin, puro public po ito. Ano ito, municipal cemetery lang ito. Municipal. So public cemetery ito. At ang nagapatakbo dito ay ang Municipal. ating munisipyo. So yung ating Catholic cemetery, taas. nasa may simbahan. So yun po sa mga kababayan po natin nanonood, mga kababayan po nating Marinduqueño, ay po narito ngayon sa Bagasan Municipal Public Cemetery. So, Kuya Freddy, ano ba ang palayo mo, Kuya? Palayo ko ay Tutel. Tutel. Parang ang layo do sa pangalan mo, Freddy, Kuya Tutel. Do sa pangalan mo, Freddy, Kuya Tutel. Ayan. So, sabi mo nga, ikaw yung umaasiste sa ating mga kababayan na ihahatid na sa huling hantungan at hindi lamang yon, kundi ikaw rin yung gumagawa kayo, by the way, ilan nga pala kayong supportero dito? Bali, At araw-araw ba meron kayong ginagawa dito sa loob? itong nakaraang bago mag ng Undras, wala naman gaano madalang. Minsan ka na sa isang buwan ay isang paggawa lang ng pansyon o dalawang beses sa pagbutas. Bukod kasi yung butas at saka pansyon yung paggawa. So, sige, medyo ito ay pag-usapan nating maganda, Dahil medyo, kumbaga, sabi nga natin, itong trabaho ninyo, isa sa pinaggagalingan o pinanggagalingan ng inyong kabuhayan. So, siguro bago tayo tumungo doon kung paano ba ito nagiging source ng inyong kabuhayan, Kuya Freddy, o Kuya Tutel. Kuya Tutel, ayan. To tell you, mga kababayan. Ayan. Ilang taon ka ng supporterero? Bali, ako dito, wala na ako nagkalisensya, 11 years. Pero, noon lisensya ko pa lang yun. Pero nung bata pa ako, nasama na ako nila tatay dito sa paggawa-gawa sa loob. So, ito pa lang inyong trabaho na supporterero ay isang masasabi natin na kinakailangan mo pa rin ng lisensya, ano bang tawag natin dito? License. Ibig sabihin, isang profesyon. Ito pa lang inyong trabaho, isang profesyon din. So, kinakailangan pala yung may lisensya. Yung lisensya nyo, Kuya Tutel, saan ang gagaling? Sa municipal. Sa munisipyo. And ano yung requirements para magkaroon kayo ng lisensya? Ang requirement namin dito ay barangay clearance, business clearance, saka health, police clearance, fire, saka ng munisipyo sa loob na. So may training din ba kayong ginawa para wala naman. So whereas na maalam kayong mag-maintain, maglinis o ano paman, and dumaan kayo doon sa sanidad na tinatawag, ay pwede na kayong makakuha ng lisensya. So ito bang lisensya nyo ay pang ilang taon o taon-taon ba taon-taon nire-renew ninyo? Ayan, at Kuya Tutel, sa loob ng, sabi mo nga, bata ka pa, ito na yung iyong katukatulong pa na ng iyong ama hanggang ikaw ay nagkasariling pamilya. Nagkapamilya na din, At dumating yung point na nagkaroon ka na ng lisensya. So ito na talaga yung naging hanap buhay ko. So, medyo lang ako doon sa sinasabi mo na minsan isang beses o dalawang beses na lang sa loob ng isang buwan. So, paano nasusustain yung inyong kabuhayan, And before natin tanungin yung paano yung susustain, magkano ba ang inaabot ng inyong, paano ba yung sistema ng pagbayad sa inyo? Kayo ba ay may pinapasweldo ng gobyerno or yung serbisyo ninyo ang binabayaran ng mga kababayan po natin na naglalaga kailang mga mahal sa buhay dito? Bali, ang namin dito ay serbisyo yung binabayad sa amin ng pamilya ng patay, yun ang aming income lang. Pero wala kaming sa gobyerno. Wala kaming sweldo sa munisipyo. So ibig sabihin, parang kumbaga, kayo bilang pribadong tao na may lisensya para magserbisyo. Oo. And so ibig sabihin, kinakailangan din pala na may mga paano sistema nun? Halimbawa, kailangan ba magpakilala ko or may pila-pila din kayo? Paano sistema ninyo? Meron kami ditong pila-pila. Meron kaming alternate sa yung 7 na yon. Pag hindi nakakuha yung isa, hindi rin makakuha yung 6 na yon. Pag nakakuha na rin ng yun din makasunod-sunod na kami. So ibig sabihin, sunod-sunod kayo na dapat. Oo. Halimbawa,
ikaw ang nauna, so pagkatapos mo yung kasunod naman. Sunod naman. Pero paano nga ni, sabi mo ay isang minsan may 2 beses sa loob na isang buwan, hindi naman pinagdasal natin na araw-araw may mamatay para mabuhay kayo, hindi ba? So talagang ganun, kung kailan lang may hihingi ng serbisyo, doon lang talaga kayo gagawa ng serbisyo na ibibigay ninyo. So bukod doon, ano pa ba yung mga services na ibinibigay nyo dito? Services. Yung mga serbisyong ibinibigay nyo sa ating mga kababayan, bukod doon sa paggawa ng pansyon, pag may ililibing, ano pa yung mga ginagawa? Yeah, mga nagawa namin bahay, yung bahay ng mga, yung ano ng patay. Oo. Tapos ay yung pag-wash out namin, yun mga ekstrang trabaho namin na nakikita namin. So, ibig sabihin yung pagbubuo ng mga Ng bahay. yung pinakabubong, ano? Tapos yung ganitong wash up. Oo. Yung naglalagay ng mga pebbles. Ayan. Then, ano pa ba yung mga yung paglilinis, meron pa rin ba? Sa paglilinis dito ay madalang naman dito yung paglilinis ng yung ang isang musilyo. Bantayan mo yun, alinisan mo, tapos may suldo ka. Madalang dito yun. Pero meron naman. Merong hawak ka na ganun. Isa lang. So, Pero bira kung dumating dito. Ikaw ang nagme-maintain nun. So, pag dumating yung pamilya, Yun, doon lang yun. bibigyan kayo. So, medyo, sabi ko nga, itong trabaho ninyo sa iba, dahil pag sinabing sementeryo, nakakatakot. Pag sinabing sementeryo, lugar ng mga patay, di ba? Parang, hindi pangkaraniwang trabaho. Hindi pangkaraniwang trabaho dahil ang kasalamuha mo dito ay mga labi ng mga namatay. Oo. So, ikaw ba in your experience, at bago natin itanungin yung experience mo sa pagtatrabaho mo dito, dahil ngayon ay araw nga ng mga patay, bisperas ngayon, before, ano ang trabaho mo? Bago ka nagtrabaho dito, ano ang naging trabaho? Sa construction ako. Nagtatrabaho ko diyan sa palengke o sa helper ng pahinante sa truck. Tapos yung mga hollow blocks, yun ang mga una kong bago pumasok ko rito. Alam nyo, mga kababayan, pag sinabi kasing sementeryo, pag ikay lais, alam nyo sa mga kababayan natin sa Marinduque, alam nyo yung word na lais, Ayan. Yan yung sa Tagalog ay matatakutin, mapanglawin, sabi nga na iba, parang hindi ka matagal din pag ikaw ay lais, Ayan. Pero, ikaw ba, hindi ka ba minsan natatakot na baka mamaya habang nagtatrabaho ka, bigla na lang may sumundot ng puwet mo, o kaya ay merong magpakita sa iyo na isang multo o kaluluwa? Meron naman dito naging experience kami na minsan tatayo yung iyong balahibo sa katawan, tapos pag malalaki yung ulo mo, minsan diyan sa may CR namin na doon na nawawala yung pinakang nung laki ng ulo. Parang nalalaisan ba? Oo. Yun lang ko. Pero sa experience mo, yung mga kasama mo, may na-experience ba na may nagparamdam o mayroong... Yun, sa isang kasama ko na naging nagkwento sa akin na mula nung siya ay nagtakid ng lapida sa harapan ng nakaupo siya dahil siya ididikit niya yun Tapos nakaupo siya doon sa flooring, may sumundot sa kanyang puwet. Paglingos niya, wala naman tao. Ngayon, mula nun, hindi na siya nagtakid ng lapid na mag-isa. Pinatatakid na lang sa amin. Anong oras nangyari yun? Mga alas 5 ng hapon. Alas 5 ng hapon. So, gabi pa tayo nag-shop ngayon, Baka mamaya, parang doon sa sinabi mo, parang kinikilabutan ako. Dito ba sa pwesto natin, wala ba dito? Dito, meron dito sa may, namin, sa tayo natin ito, sa may puno dyan, yan. Pero hindi ko pa na masyado naman nakita. At sabi lang sa amin nung, yung isang pamilya rin na namatayan, na siya ay pumasok dito ng hating gabi, hindi na siya pinapasok sa may pinto pa lang. Pinagisa na siya. Anong ibig sabihin ng hindi pinapasok? Parang siyang, sabi niya, parang may lumagpak daw na dito sa Matay. Yan natin na. Kinig yung Sige.
Kala ko ayaw na rin palabasin eh. Ayaw palabasin ano? Sige. Okay. Ito ba sa pwesto natin, kuya, wala ba ditong sabihin natin na nagpaparamdam o nagkatakilan? Dito, meron dito sa ano nito, pero hindi ko pa naman na-experience na magano. Pero sabi sa akin nung isang kabarangay din namin na pumasok dito sa loob ng sementeryo, dahil siyempre dito yung pamilya niya, tapos yung asawa niya namatay, tapos tuwing gabi napunta siya rito. Ay nung halos parang mapasko yata yun, nagpatugtog siya ng ano. Ngayon, pagdating dito sa may ano ng pababa dito, sa may natayo natin na ito, parang pumatay yung kanyang ano na yung kanyang motor na kanyang ano parang may lumaglagay yatang baga. Sa takot niya, baga. Oo. Sa takot niya, Oy, tika daw at ako'y parang naku-curious. Pag sinabing baga, ibig sabihin may pinanggalingang apoy. Yan. Ano kaya yung kababayan? Naku, parang nalalaki ang ulo ko dyan. tapos ano yung baga yung bumatak? Yung- Sige. sabi niya baga Oo. na ano, di natakot siya. Oo. Pag ano niya, umandar siya papunta sa bumalik siya doon sa may pinto ng sementeryo. Doon na lang siya nagtulog. So, kung yun ay may baga, anong ibig sabihin? Ano ang nakatira dito sa lugar na kinaroroonan? Di ko masabi kung sa'yo kung kapre o ano. Pero sabi bagay. Ayan. Kaya sa mga kabayan natin nanonood ngayon, lalo na yung mga tagagasan, baka pwede nyo i-share dito sa ating programa. Pwede kayong mag-comment, ano ba yung kakatuwa na experience ninyo dito sa Gasan Public Cemetery? Ano po? Hindi naman para takutin yung ating mga kabayan, kundi para mas lalo nating irespeto itong napakatahimik na lugar na ito kung saan nakahimlay ang ating mga kabayan, ang ating mga mahal sa buhay. Kung nanonood po kayo, hindi para takutin ang sino man, kundi para ibahagi, para mas lalo pang pahalagahan natin, lalo't magdiriwang tayo ng araw ng mga kaluluwa, matuto tayong rumespeto. Matuto tayong magpahalaga, yung mga ipinagbabawal, wag na nating ipasok pa, yung mga hindi karapat-dapat para, kumbaga, hindi po tayo makapagbigay ng ikagugulo, kundi bilang respeto sa mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay na yumao, na nakahimlay sa lugar na ito. So, please comment kung meron po kayong experience dito po sa Gasan Public Cemetery, yun man ay maganda o nakakatuwa, pwede po nyo ibahagi sa ating programa. Ayan. Okay, kuya, tuloy po ang ating erguhan, So, ayan. Kuya Tutel, ayan, ang ganda na ng palayaw ni Kuya, ni Kuya Efren, Freddy. Kuya Freddy. Ang ganda ng palayo ni Kuya Freddy. Dahil to tell you honestly, mga kabayan. So, itong natin, ang purpose po ng ating programa para ibahagi sa ating mga kabayan kung paano nga ba nakakatulong itong trabaho, hindi lang trabaho, kundi serbisyo ni Kuya Tutel na ibinibigay sa ating mga mahal sa buhay. Kuya Tutel, sabi mo nga minsan sa isang buwan, isang beses o dalawang beses, nakapila pa kayo ng pag-serbisyo. Paano nasusustain ang inyong pangangailangan? Paano nakakasurvive ang iyong pamilya? Magkano ba muna bago natin ituloy doon sa magkano o paano nakakasurvive? Tanong ko sa iyo, magkano ba yung taripa ng serbisyong ibinibigay niyo sa ating mga kababayan? Sa butas po, ang taripa ay nasa 2.5 lang po. Tapos po yung sa sa paggawa ng pansyon, nasa 8,000 po yan. Yun lang po ang namin ng So, yung paggawa ng pansyon, kanino yung labor and materials doon? Sa amin na po yun. Sa inyo lahat yun. So, 8,000. Yun yung pangkaraniwan na nicho. And ano pa yung serbisyo doon na ibinibigay ninyo? After noon, may mga yan po, pag yung nag-extrang yung mga gawain po naman, may katulad po naman, may tiles, may pebbles, yung pagkakabit ng lapida. Yun po mga extrang po namin so, sa... yun ba package na, Kuya Tutel, yung halimbawa, ikaw yung nagserbisyo, gumawa ng pansyon, pag halimbawa gusto niyang i-improve, lagyan niya ng, sabihin natin na lagyan niya ng pebbles,
palagyan ng bubong. Ikaw na ba nakakontrata sa lahat ng yun? Dahil ikaw yung nagserbisyo mo lahat. Ako na makakontrata. Ayun. So, ganun pala. Yun yung parang nag-sustain sa inyo para kahit na paano kumita kayo. Kumbaga, yung isang butas na yon, kontrata mo na yon hanggang sa matapos kung ano man yung gusto niya ipagawa. Ayan. So, kasi medyo curious ako, paano nga ba mabubuhay kung sabi natin 2.5 lang, tapos once a month lang o twice a month lang, parang kahit ako mag-isip-isip, ay parang lalaki ang ulo ko, kakaiisip, hindi ka ko mabubuhay sa 2.5, Pero ganun pala yung sistema na yun. So, ano bang panahon, hindi man sa natin na pinagdasal natin maraming mamatay. Siyempre, wala naman may gusto niyan. Gusto natin talagang mabuhay. Pero, ang gusto ko lang pong ipaalam sa iyo, mayroon din bang time na talagang walang-wala na nagpa-serbisyo sa inyo? Ano pa yung ibang hanap buhay mo? Ay, mayroon naman ako na extra dito na hanap buhay sa punerarya rin. Punerarya. Kaya pala, Kuya Totel, hindi ka lais. Dahil na-extra ako sa paglibing. Oo, ano pa? Sa pagkuha ng bangkay sa hospital. Pero hindi ikaw ang nag-iimbalsa mo. Hindi. Dahil ibang lisensya yun, Dati naman kami. Yun din ang trabaho ko dati. Dati imbalsa motor ka din. So talaga sanay ka na sa paghawak ng mga patay. Ako kaya, pag ako kaya humawak. Hindi naman sa ako lais, pero syempre, pag pinag-usapan na labi ng ating kababayan, medyo hindi, ewan ko ba, parang minsan may halong lungkot. Ikaw personally, Kuya, siyempre alam naman natin pag pumapasok sa sementeryo may ililibing, ang laging mararamdaman yung pag papasok pa lang diyan, lungkot na lungkot, yung mga mahal sa buhay, mamaya nag-iiyak ka na, di ba? Hindi ka ba nadadala doon na minsan makakaramdam ka rin na naa-adapt mo na ang lungkot, parang gusto mo na ring umiyak? Minsan naman po pagka yung pamilya, makikita mo, siyempre, andiyan ka sa nag-iiyak. Siyempre, parang yung damdamin mo naghahabag na parang matulo na rin yung luha mo. Pero, mamaya mawala na rin naman yun dahil nadadala ka lang. Nadadala lang sa, siyempre, isang pamilya rin, may pamilya rin na po na nawala rin Oo. So, talagang normal na yun. Sabi ko nga, parang hindi pangkaraniwan, Dahil, yung sistema ng iyong trabaho parang wala kang nakikitang pumasok sa sementeryo na pag may ililibing nakangiti. lahat umiiyak, di ba? Lahat ay talagang malungkot. So, paano halimbawa talagang ikaw ba nakakapagdigig ka din o paano mo halimbawa may dumating ganung point? Kaya mo rin na minsan ba paano mo kinukumport din, for example, dahil di ba pagka minsan nag-uwi na yung nakipaglibing, naiiwan na lang yung pamilya, kayo na yung nagdasara. May time ba na kinukumport mo din at paano mo kinukumport yung mga mahal sa buhay na nilibing ninyo o nilagak ninyo? Ay, alam po sa amin na po namin yung pamilya na pagka pasok ng ma'am, condolence lang po sa inyong di naman po kami sa nagano sa inyo. Tapos yung pag may naiiwan po na pamilya, ma'am, sarado na po naman, umuwi na po kayo. Bawal naman po din magtigil na po sa harapan ng pamahiin din po naman. Minsan naman, gano'n po ng pamilya, okay lang. Na kami. So, ito sa mga kababayan na tagapanood, mga karealidad. Ito yung reality in the life ni Kuya Totel, buhay ng isang supporterero na madalang nating mapakinggan at maaring hindi pa niya napakinggan kung ano ba talaga yung realidad ng mga ginagawa niya. Dahil alam lang natin, sila yung tagapaglibing. Pero, sa personal mong buhay, Kuya Totel, dumarating ba, minsan natatakot ka din? Na, yung takot ba na dumating din yung panahon na ikaw naman yung ilalagay sa isang butas? Ay, oo naman, siyempre. Pero, hindi ko naman alam yun. Hindi mo na alam. Oo. Pero, siyempre, okay. Kuya Totel, sabi nga natin, bahagi ng inyong buhay, yung malulungkot na sitwasyon na nararanasan nyo at nakikita nyo. Dahil nga, yun yung uri ng trabaho nyo pagharap, hindi lamang doon sa mga labi na inililibing, kundi sa mga mahal sa buhay. Pero sa iyong personal na buhay, ano ba yung mga malulungkot din na buhay na nararanasan mo bilang isang supporterero, sabihin natin sa kabuhayan ninyo, paano mo ito napagtagumpayan? Ano ba yung mga pagsubok na dumaan sa iyong buhay na napagtagumpayan mo? Ito pong aking nasa
ano ko nung nakaraan, Mm-mm. yung pong aking isang anak ay na-aksidente Last year yan? Last year? last year. Oh, last year. Oh. Na-aksidente yan, naputulan isang buto rito, tapos dito. Tapos yung ang ano ko ng pinagkakunan ko ng kwarta, yun. Sa paggawa ko dito, tapos kung kulangin man ako, pinangungutang ko sa labas. Tapos pagka nakabawi na ako, binabayaran ko naman. So medyo talagang challenge din yung buhay ninyo dahil hindi man laging merong nagapaserbisyo sa inyo. Pag may ganun dumarating na may aksidente o karamdaman sa inyong pamilya, talagang medyo kapos din, Tapos, So, ilan nga pala ang iyong anak? 5. 5. At may mga nagka-high school ka na ba o nagka-college? Bali, yung panganay ko, first year college. Bali, tapos yung dalawa ko ay graduate siya ng grade 10. Tapos yung pangalawa ko ay grade 9 na ngayon. Grade 9. So, yung kabunsuan ko, isang babae, grade 2. So halos sunod-sunod, tapos may malaking agwat, tapos maliit Isang sa'yo. maliit. So, ikaw kuya Totel, our kababayan nanonood po ngayon. Ito bang hanap buhay mong ito is bagaman sabi mo nga, tatay mo, ito na rin yung naghahanap buhay, kasama ka na hanggang ngayon. Pero nangangarap ka rin ba na isang araw ay hindi ka na dito magtrabaho or mas magaan na yung takbo ng buhay mo? Ay, po naman. Nangarap din po naman ako na umangat din na hindi naman ako dito gusto magtrabaho na rito. Ang ano ko sa mga anak ko po nga ay mag-aral kayo at nang hindi nyo maranasan yung naranasan ko. Tama na yung ako na lang dito sa sementeryo at kayo ay sa ibang O mas maayos na. mas maayos na bago naman ako mawala. Sabi ko sa mga anak ko, bago ko mawala, kailangan prepare na sila. Na kayo sa O nakasettle na sila. Nakasettle na kayo. Masaya akong mawawala sa mundo na ito kung sila ay nakasari-sariling pamilya na. At maayos na yung takbo ng kanilang buhay. And sabi mo nga, sino ba naman ang hindi nangangarap na although napakarangal ng trabaho nito, Kuya Totel, na hindi alam ng mga kababayan natin, basta ang alam lang kayo ay nagalibing, pero behind that, may iba't iba pa rin kayong mga pinagadaanan sa buhay. At Kuya Totel, sa mga nanonood sa atin, sa mga kababayan natin, mga karealidad natin, na hindi nakakaalam ng inyong buhay, ano yung gusto mong ibahagi sa kanila na makapagbibigay ng tibay din ng loob, upang mapaglabanan yung kailang takot din, hindi lang yung takot sa patay, gaya ng iba na takot sa sementeryo, kundi yung takot na kinakaharap araw-araw sa pagharap sa ating realidad ng buhay. Ano yung gusto mong ipaabot sa ating mga kababayan? Dali ba na? Ayaw mo sabihin niya. Hindi ko makuha. Sige. Hindi, ibig sabihin ko ganito, parang kahit ganito yung aking hanap buhay, pero ginagawa ko ito para sa aking pamilya. Kuya, bilang isang suporterero, isang ama, isang mamamayang Marinduqueño na hindi pangkaraniwan ang trabaho dahil nga isang suporterero, lugar kung saan marami ang nalalais na puntahan, dahil nga ang nadito ay puro mga labi o mga patay. Ikaw, ano ang mensahe mo sa ating mga kababayan sa kabila na yung hanap buhay ay nagagawa mo ito at para sa ba inilalaan itong trabaho mo ito? Ito pong trabaho po namin dito sa sementeryo, hindi po biro na magbungkal ng mga yumao. Napakasilang pong bagay ito sa amin. Pero ginagawa po namin ito di lang sa amin, sa pamilya rin namin. At ito po na rin ang ginagawa po naming hanap buhay. Hindi po hanap patay, ha. Kasama na po sa aming yun, mga trabaho. Kami naman po hindi kami humahanap ng sabi po hanap patay kami. Kami po ay nagsiservisyo po dito sa sementeryo sa abot ng aming makakaya. So ibig sabihin, kumbaga, kung yung sabi ng iba,
Ito yung lugar na mga namayapang mga tao na may mga kaluluwa, kayo din ay may kaluluwang may buhay na kinakailangan maghanap buhay para sa inyo naman pati. Ayan. Kayo yung buhay na kaluluwa, literally, na nagtumatrabaho, nag-iserbisyo para sa inyong mga mahal sa buhay. Ayan. At baka may mensahe ka, gusto mong pasalamatan ang ating munisipyo. Ano ba mensahe mo sa ating mayor at mensahe mo din sa mga kababayan natin na pumupunta na dito sa loob ng sementeryo dahil nga sa pagdiriwang ng undas? At ano rin yung mensahe mo sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, sa iyong mahal na asawa? Ang mensahe ko lang po sa amin, nagpasalamat po kami kay Mayor sa aming pong binibigay niyang mayor's permit. Sana po siya magsawa na magbigyan kami ng mayor's permit sa aming po mga trabaho. At doon po naman sa mga kasamaan ko, tuloy-tuloy lang tayo dito para tayo sa tulong tayo sa paglilinis, sa ng sementeryo. sa aking mga anak ko ay dapat kayo, di na kayo tumulad sa akin dito sa sementeryo na lang ako na. Kayo dapat kayo umangat na. Huwag na kayong tumulad sa akin para kayo naman ay maayos. At anong mensahe mo sa ating mga kababayan na magtutungo dito sa sementeryo ngayong undas at para dalawin yung kailang pamilya umamahal sa buhay? Sa mga kababayan po natin dito sa Marinduque, dito naman po sa sementeryo, malinis po naman ang sementeryo natin. Wala pong dito na sabihin pong madumi, ang mga pansyon. Sa naman po din sa palibot ay napakalinis naman po. At may mga tao po na tayo sa opisina na nagawalis, nagamawer. Kaya po hasta ngayon po wala po nang masyadong maluming ngayon dito. At paano kayo kukontakin, Kuya Totel, doon sa mga kababayan na gustong magpaserbisyo sa inyo, lalo na ngayong undas, magpapintura, magpalinis ng kailang mga pansyon o magpakulay ng kailang mga lapida, magpagold, minsan nalilagyan ng gold, o binubuhay yung mga letra. Paano kayo kukontakin dito sa yung manonood po natin ngayon? Baka gusto nyong magpalinis o magpaserbisyo kay Kuya Totel at sa kailang grupo. Makikita lang po naman kami din sa may waiting shade po doon. Hanapin po lang niyo si Totel Prias. Basta Prias po, ay kilalang-kilala po din sa may may waiting shade. May tindahan po ako doon. Tapos yung anak ko po ay nandito po sa banda rito lang nung waiting shade na yung katapatan lang po noon. At baka may gusto mo silang palalahanan na bawal na dalhin, wag na nilang dalhin dito pagpasok nila. Ang bawal po dito sa Kaarawan ng Undras ay yung alak, yung baraha, at saka yung mga patalim. Huwag na po kayo magdala niyan at dito pa lang po sa gate, sisitahin na kayo niyan. Ay hirap po pag nahuli dito sa looban ng sementeryo. Realidad. Sumasalamin ito ang kwento ng buhay. JR, realidad. Bakit nawawala yung aking pala din eh? Tabi-tabi po sa kaluluwa na istorbo ko. Ako po yung aking gamit eh. Nawawala. Eh gamit ko po sa aking pagtatrabaho yon.
Sa ikaw pala natin gumawa, akala ko yung nakakaluluwa na ako ay. Ang kadatay mo yan. Bagay ko yan. Yan yung dito kami nag-alublock. Dati siyang katulong mo pag ano. Tapos nung kami hanggang nag-alublock kami doon, dito kami naman sa ng cemetery din. Hinahaluwas namin, nagawa naman dito sa cemetery. Ano sasabihin mo pag nakakita ka ng babaeng nakaputi? Sabi ko, siyempre kuya mo takot ka lang. Kala ko tatanungin mo, saan laban damit mo? Oh. Game na no! Ginani ko, ikaw. Okay na. At muli po tayo nagbabalik sa ating programang Ang Realidad sa ating temang pinamagatang Kaluluwang May Buhay. Ano po? At sa ating second half na ating program, ano po, ay ating makakapanayam ang caretaker ng ating pong Gasan Public Cemetery para po alamin ano po ba yung mga patakaran o panuntunan kung lalo na po sa ating mga kababayan na may mga mahal sa buhay na dito nyo gustong ilagak, hindi na po sa inihingi, ano po, na dumating yung pagkakataong sila po ay sumakabilang buhay na. Again, Sir, ayan, at ating makakasama po ngayon ang atin pong caretaker ng Gasan Public Cemetery, si Sir John Alfred Similia. Sir, welcome sa ating programang Ang Realidad. Ano po, thank you po sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang makabilang po dito sa ating programa, ang programang sumasalamin sa totoong buhay ng ating mga kababayan. Sir, para sa mga taga-panood po natin dito sa ating programa, ilang years ka na po na caretaker dito po? Ako po ay nagsimula dito ng regular ay taong 2018. So, ngayon 2024, 6 years na po. 6 years ka, as regular na? As regular. Oo, pero before, naging... job order po kayo taong 2016. So, medyo matagal Medyo matagal na rin. So, para at least aware yung ating mga tagapanood, kung ano ba yung ginagawa ng mga caretaker, po. Dahil sabi nga natin, parang pag pinag-usapan yung sementeryo, ay parang nakakalais, Nakakatakot. O nakakatakot. Baga na, ay sino nagtatrabaho kung sementeryo? Lugar ng mga patay, po. So, kanina kasama natin si Kuya Totel, at mamaya makakasama uli natin sa ating program. So, ano ba yung karaniwang ginagawa ninyo as cemetery caretaker? Ano ba yung mga duties ng inyong, siguro unang-una ng inyong tanggapan o ng inyong opisina? Ang unang-una po namin ginagawa, kagaya po dito sa opisina, kami po yung maharap sa kliyente, at kami po yung halimbawa may magbabayad, kami po yung gagawa ng mga bayarin, nag-update ng mga records, kung ilan na ba yung mga patay or kung ilan yung bakante, kung ano na po yung update yung mga paglalagyan, tinetik po namin yan. Ganun din po ang mga kontraktor. Inaalam din po namin kung maayos po bagay yung kanilang pagtatrabaho, tinicheck din po namin yan madalas. So, ibig sabihin ay may mga clearance kayo na binibigay? Opo, meron po. So, before maglibing, yung mga kababayan natin, kung dito na napili na ilaga, yung kalang mga mahal sa buhay na yumao, po. So, ang duties po ninyo ay magbigay ng clearance. Tama po? Sa inyo pong tanggapan niyo. Opo, dito yan. Opo. Simula. And syempre kasama po yung supervision dahil sabi niyo meron kayong, ilan po yung inyong contractor or mga lisensyadong... Ang contractor po namin dito ay 7 sila. Pitong supporterero. Supporterero ang tawag. Pero pinaganda, contractor. Pero sa original pong tawag talaga ay supporterero. Pero yung kanila pong lisensya o permit ay issued po ng municipal. Municipal. Doon po sila kumukuha ng license para magkaroon silang trabaho rito sa... At pag nagkaroon na sila ng lisensya, under na ng inyong tanggapan. Dito na po. Kami na po ang mamamahal sa kanila ng bawal at saka yung tamang proseso ng pagtatrabaho. So, ibig sabihin kayo rin yung mga protocols ay under sa opisina ninyo. Tama. And, kasi yung pong payments po, sino po yung nag-compute? Dahil alam ko po, before ilibing, ay may mga clearances and the mga payments. So, sino po yung nagawa po ng computation? Ako po yung gumagawa ng unang-una. Pagka may darating halibang kliyente, halimbawa may patay, unang-una po, chine-check muna namin yung site noong lugar. Kung halimbawa sila may ilalagak doon. Pagka na-check ko na po yun, i-check ko na rin dito sa records niya.
pag kami pending na bayarin po, yun po ay isinasama namin dun sa burial clearance bago maglibing. Ganun po. Tapos, yun po ay gagawa namin ng mga kwintada ng bayarin doon. Tapos yun ay papabayaran po namin doon sa treasurer's office na. And yung mga records nito sa inyo, may mga dito na rin nagagaling sa opisina nyo? Opo, dito po muna bago sila magbayad. Dito po muna sila nagsisimula. So dito nyo nire-record? Record siya. Yung details ng mga living, ano po yung namang namatay. So, para sa mga kabatiran po ng ating mga tagapanood, ano po, ganun ba kalaki yung ating Gasal Public Cemetery? Yung lawak po. Lawak, sa estimate ko po ay parang 1.5 hectares. 1.5 medyo malawak-lawak na rin po. Or lalagpas pa no. Ng konti. And sa ngayon, may ilan po yung datos ninyo na mga nakahimlay po dito? Sa himlay po, sa akin pong estimate ay 40 to 50,000 na. Medyo madami-dami. Madami-dami na rin. So, sa tingin po nyo, every year may ilan po yung naililibing po? Based doon sa inyong sa akin pong experience, sa bawat isang taon po, pagka tinototal ko po lahat, ay parang 300 plus. 300 Ganun po yun. Sa isang taon po yun. At alam naman natin na kumbaga parang subdivision eh. Po. Hindi naman papaunti, kundi paparami. Hindi ka anong araw nung kukunti pa ang tao. Ngayon, habang pagdami rin ng patay. Pero doon sa 6 years mo, sir, and before 2016 ka pa? Nung nag-job order po ako, ay doon po muna sa munisipyo. Pero dito, 6 years ka na dito. Opo, ng 2018 caretaker. So, within 6 years, sir, sa tingin mo ay kinakailangan ba ng palakin pa yung cemetery natin? Kailangan po kasi kagaya po ngayon, wala nang ibang opsyon na mapaglagyan kasi wala na pong lote. So, kailangan po talaga magdagdag ng panibagong lote. Kasi dumarating po yung panahon, talagang dumarami ang tao, so hindi mapigilan po talaga ang pagdami. Yung mga patay din natin, dumarami. Kaya talaga nagsisiksika na lang yung iba, sa apartment lang talaga na uuwi. Kasi nga, pag nailagak na yan dyan, iniring nyo na lang. Hindi padami ng padami. Hindi naman siya pabawas eh. Kundi padagdag na padagdag. Kaya talagang mapapansin mo po dun sa bago na 5th floor na talaga ang sumataas. So, para sa kabatiran ng ating mga kababayan, lalo na kung may mga dumating yung panahon na hindi hinihingi, may mga sa buhay na pumanaw, ano ba yung klase ng inyong mga pinaglalagakan? Yan po ay maraming klase, kagaya po ng merong sa lote, merong sa apartment na tinatawag natin, at meron din naman pong yung mga pambata. Ayan. Ngayon po, yan po yung mga klase ng mga pinaglalagay. Lalo kung sila may sariling lote. Yan po yung mga klase. Meron din ba, sir, na pinaglalagay, halimbawa ay mga nakremate, mas maliit na space, meron ganun din kayo? Wala po, pero pwede po silang magpagawa. Pwede rin magpagawa. Pero wala pa kayong specific na lugar? Yung lagayan talaga ng sarili, wala po. Kasi kadalasan dyan, yung pag may lote ka, papagawa ka lang ng sarili. Pag wala naman, doon sa apartment lang talaga. Yung sa mga pambata, pwede na kasi maliliit lang naman yun. Doon po namin talaga naisisingit siya. Kasi hindi naman pwedeng sa malaki. Sayang yung espasyo para doon sa patay talaga. At mga magkano sa bracket ng presyo para may idea yung ating mga kababayan, lalo na yung mga kababayan natin na malayo sa ating probinsya, ano po? Kadalasan po dito, kung sa lote ka, edi siyempre medyo mahal-mahal yun. Dahil may mga bracket po yan. Pagka 12 square meter, ang babayaran mo ng maintenance ay 400 yearly. Pagka 9 square meter to 6 square meter ay 300 pesos. Pag 5 square meter pababa ay 200 pesos lang. Sa maintenance lang po yun. Iba po yung burial clearance. Yung burial clearance naman, yung natural na doon, yung 450 lagi sa papel. Tapos i-add na lang po namin kung sila ay hindi pa nakakabayad doon sa lote na nila na pag-ari. So, paano, sir, naging amoroso yung isang lote? And ilang taon ba yung period para i-renew yung isang lote na pinaglagakan ng labi na mahal sa buhay natin, kababayan? Pag sa lote po, meron pong dalawang klaseng dyan ay, yung mga sinauna kasi maintenance lang ang tinatawag. Yung mga nauna, wala pang batas kasi na
nire-renew. Eh, dumating yung panahon na may renewal na. So, 5 years na yon yung renewal. Parang pagkakalam ko nung una, 10 years eh. Tapos nung dumating itong 2010, naging 5 years. Na-revise ay 5 years Oh, na. 5 years na lang. Maliban doon sa maintenance na taon-taon na tinatawag. So, yung 5 years, magkano babayaran nila doon? 5 years? Kagaya po nung nakahiwalay sila ng ano eh, ng depende sa area ay sabihin natin nakalote. kadalasan ay lote, 12 square meter ang kadalasan, yung po ay sa unang 5 taon, 10,000. Pagdating ng 5 taon, i-renew mo na siya ng 6,500. 6,500 na. 6,500. Kasi nagkaroon ng 65% discount. Yan. Sa mga kababayan natin na, para at least alam po ninyo, 6,500 doon sa regular size ng lote na 12 by 3x4. 3x4 or equivalent of 12 square meter is 10,000. 10,000 ang unang 5 taon. Ang first 5 years, after ng renewal, oo, ay 6,500. 6,500 na lang. So meron na silang Every 5 years na yun, 6,500 every na 5 years. 6,500. And maintenance fee yearly, 400 pesos. 400 yearly. Yearly. So equivalent of 4 times 5 is 2,000. 2,000. Yun yung So kung idadagdag pagsasabayin siya. 6,500 sa mga renewal na po ito. Sa renewal lang po. 6,500 plus 2,000, 8,500. 8,500. Every 5 years. 5 years. Pero maintenance naman, every year. Every year. Kaya Babayaran. kung gusto nilang 5 years, advance naman sila. Advance na bayaran. Okay. Ayan, para hindi sila problema. And after, halimbawa after 5 years, hindi sa hinihingi, madalang umuwi yung ating mga kababayan. Ano, hindi nakakauwi. Nag-amoroso. Penalty po ang mangyayari. Magpe-penalty lang naman. Wala ba kayong kasi doon sa ating malaking sementeryo sa Metro Manila, North Cemetery, may nakita tayo sa national television na balita na inalagak yung mga buto doon sa isang mass meron po area. talaga silang pero dito naman po sa atin wala naman po. Wala At saka isa pa ay siyempre nakakaano rin naman po doon sa Oo. lalo na at mga taga rito lang naman. Oo. Halos malawak yun eh. Hindi, paano ginagawa niyo? Halimbawa, yan, 3 years na naamoroso. Meron ba, sinusulatan ba Sulat, ninyo? yan na po ang madalas. Every year din po yun. Sinusulatan. Sinusulatan ng treasurer office. Binibigay namin yung mga records dito na hindi pa bayad. Sila na po ang balang magpadala sa bawat barangay kung saan sila manara. Para alam nila, ma-update sila, maabisuhan na sila ay mayroong bayarin na. Oo. So, at least nalalaman ng ating mga kabayan through our program na ang realidad na ito, yung sa bagay, wag natin itong panghinayangan dahil ito na lang yung ating part na mga buhay para doon sa mga labi, mga yumao nating mahal sa buhay. And siguro sir, tanong din natin, ano ba yung mga kailangan? Halimbawa, may mga mahal sa buhay na napiling nyo dito ilagak, pag sila'y pumanaw na, ano ba yung mga requirements kapag maglilibing dito ng mga namatay? Unang-una pong requirements namin ay death certificate. Yun ay magagaling sa munisipyo. Sa munisipyo, di ba, kung namatay sa bahay, dito lang, dito lang sa RHU na kumukuha ng death. Ngayon naman, pagka sa buwak, doon sa buwak sila nakagawa. Yun yung unang-unang kailangan namin. Hiningi lang naman namin ay yung Xerox lang. Ngayon, kapag may Xerox na, gagawa na namin siya ng burial clearance. Siyempre, makikita na namin kung anong pangalan ng matay, kung saan namatay. Tapos, siyempre, pupunta kami doon sa location para ma-check namin kung yung site, kung saan. Una-una, tatanungin ano po ang service niya kasi kadalasan niya, pag St. Peter, malalaki yan. Kaya kailangan ma-check talaga yung paglalagakan para makita mo kung kakasya ba o hindi. Kung may existing na sila lote. Para ma-adjust. At kung wala pa, doon yung offeran, at nakita nyo yung mga vacant sa kagaya ng apartment. Yan. Dati po kasi meron dyan na gawang munisipyo na tinatawag na nakaredy na. Na-occupied na halos lahat. Kaya talaga magpapasadya ka na lang, pero sa apartment pa rin. Yan, sir, nabanggit natin, idagdag lang natin, kasi kanina sabi niyo pag lote is 10,000. Mas mahal. So, pagdating sa apartment, sa apartment naman ay mura lang po. Kada 5 taon, 200 lang. 200. Pero dun sa bago yung... Pero may maintenance pa rin yun, wala na? Wala na po yun lang. Every 5 years 5 years. yun. So, parang nalabas lang siyang 40 pesos a year. Kung i-divide natin. Yung 5 years na yung 200 pesos? 200 pesos lang. Mas mura po mas dun mura sa apartment. Pero may mahal din part ng apartment, yung gawang munisipyo na. Doon na po yung sa bago, yung first floor at second floor. Doon sa baba nun ay 3,000, yung pangalawa, 3,500. So, medyo magkaiba yung diferensya. Ano yung mas mura? Nasa taas o sa baba? Yung nasa taas kasi mga gawang ano na po yun ay. Yung mas mura nasa taas. Yung mga gawang kontraktor na lang dito. Pero yung gawang munisipyo, mas mahal po yun. Yun po ay base dun sa
sa rules nung ano eh. Para din palang ano yan, condominium. Mas, parang mas ganun. mahal yung nasa iyo ba? Kesa nasa Sa taas. Kasi mataas na masyado naman yung sisingilin mo pa ng ano, kawawa naman. So, yun yung mga kinakailangan, ano, yung burial Clearance. magkakaroon na kayong burial clearance. Tapos, And doon i-assess yung mga dapat nilang bayaran. tatlong opisina naman po yung pupunta nila doon. Ano po yung mga saan sila pupunta? Ang pupunta unang-una nila ay treasurer office, magbabayad lamang po sila ron. Doon sa computation ninyo. Sa computation. Kung bayarin lang, treasurer lang. Pero kung sa burial at may patay, tatlong opisina. Treasurer, unang-una. Pangalawa ay Office of the Mayor. May pipirma doon kahit sinong naka-duty or personnel. Sino yung authorized. Tapos, after ng Office of the Mayor, bababa naman sila sa registrar, sa LCR, at tatanungin din sila doon kung tungkol doon sa death certificate, tapos hihingan din sila ng isang kopya ng burial na ginawa namin. Tapos, after noon, babalik sila sa amin, ipapakita kung nakabayad na, kukuha naman ako ng isang copy, tapos isa sa kanya kasi tatlong kopya yun. Yun yung nagiging basehan namin na kung okay na ba o hindi. Tapos, yun nga, yung kung ayos na rin yung paglalagakan, kung meron o wala. Sir, matanong ko lang, mayroon bang naranasan ako halimbawa na talagang walang-wala? Yung namatayan, talagang walang-wala. Paano na-assist? Maganda po yan. Unang-una po, minsan may lumalapit talaga sa aming mayor na, ganito po, wala po talagang, may tinatawag po kaming bayanihan. Yung pinagtutulungan ng 7 kontraktor. Yun naman po ay bahala na po yung, kasi may mga may mga taripa po ay. Kagaya po nun, hindi natin napag-usapan yung taripa nga pala. Yun nga pala. Linawin yan. Before natin yun muna humingi ng tulong. Nabanggit mo na magbabayanihan yung... pero then pag-usapan natin yung taripa naman. Kasi dun sa pagbutas po talaga, ang taripa ay 2,500. Yun ay paglilinis, hanggang sa paglibing, hanggang sa pagtakip na. Kumbaga, parang package na siya. Package. Ngayon, na taong wala kami maibayad na ganoon. Masyadong, ang hirap talaga ng buhay na rin tao na rin. Kaya namatay siya na nagkasakit. Siyempre makikita mo naman talaga sa pamilya. Nahingi ng tulong paano rin? May sulat din galing sa taas na halimbawa, ninot ng mayor. Babayanihan na lang. Kakausapin ko nga siyempre ito para wala namang mabypass. Kakausapin ko lahat sila. Paano rin? Pagtulungan na lang baga natin rin. Ayos lang baga sa inyo. Sige, magkano ang kaya. Tanungin mo rin namin yung kabilang side. Magkano po ba ang maibayad nyo lang? Minsan may nakakabayad ng 1.5. So, wala, nagiging close agad yung... Kumbaga parang sa materials na lang. Parang na lang. Tsaka dun sa pagod din ng mga naglinis. Siyempre, masilan din po maglinis nun. Kaya kahit pa paano ay nasabihin, kung may magkano na lang po maibigay ninyo, sige po, tanggapin na lang nitong mga kontraktor para naman sila hindi rin yung pagod nila. Para pang merinda-merinda kasi 7 sila, ganun paghatian nila yun. Pero sa mga taga-panood, hindi naman ibig sabihin baka may biglang lumapit na kahit walang-wala kami. Hindi po. Yun talaga po, pinagbabasihan din namin. Unang-una, malalaman mo yan sa service. Kasi kung walang-wala ka, bago ang service mo, St. Peter, kung walang-wala, ay para namang pang-anglilin lang na rin yun. At the same time, ang si Mayor na Mayor nalapit. Nilalapit naman yung agad sa ating buting Mayor. Si Mayor naman ay talagang nagilinti yung puso. Talagang madaling kausap. Totoo po yun. And yan, pag-usapan natin ito naman dahil napag-usapan natin, Sir John, ano bang nickname mo, Sir? John or Fred? Kadalasan tawag po sa akin dito, Purgado ay. Pero minsan, Alfred. Sige, Sir. Sir Alfred, pag-usapan natin, kasi napag-usapan natin kanina yung regarding do sa mga yung sa tanggapan yung sa opisina niyo. Pero sabi mo nga, under mo rin yung mga kontraktor natin o mga supportrero. So, ano naman yung mga taripa at mga magkano para may idea din yung ating mga kababayan? Okay, yung nga po nabanggit ko, pagka halimbawa ay may ilalagak sila o ililibing, pagka bubutasin lang, yun nga po yung nasa taripa ay 2,500. Yun yung babayaran ng kliyente. What do you mean na bubutasin, sir? Yung halimbawa may ipapasok. May existing na. Siyempre, tatanggalin yung dati, yung luma. Halimbawa ay may pamilya na nakalagay doon and yung halimbawa kamag-anak ipapasok doon. Papasok. Ngayon ay tatanggalin siya. Tapos ibabalot naman yung
At Butunon, isasama din doon. isasama rin doon. Oo. Tapos, yun nga, babayaran ng 2,500. Maliban doon sa bayarin nung kung merong Amoroso pang bayarin yun. Halimbawa, kung sa apartment lang siya, makikita ko sa record ay may bayarin Yung sa Amoroso sa inyong opisina yun. isasama namin yun din. Yung sa Amoroso sa inyong opisina, pero yung doon sa contractor, sa kanila naman ang bayad doon. Sa kanila yun. May dalawang klase na yun. Halimbawa, butas at saka yung patong na tinatawag namin ay yung magpapagawa ka ng bago. Kasi kung, halimbawa, kamamatay lang nito ng karanto, may namatay ulit, ay siyempre, hindi naman pwedeng Intanong na natin, Sir Alfred, ilang years ba pwedeng butasin? Kadalasan po, pagka sa apartment, okay na po yung 5 years. 5 years to 6 years, ganyan. Pero pag nasa lote, minsan mataas-taas yung 6 years to 7 years. Kasi ano siya kulong ng, minsan may mga bubong, matagal maano yun. Pero pag sa apartment lang, yung mas mabilis ma-decompose. Mas mabilis kasi open siya naarawan, naulanan. So, yung Amoroso, kung may mga babayarin sa inyo yun. Sa amin po. Pero doon sa services, doon yun sa mga contractor na po. Doon na sila magbabayad. So, ang regular na rate ng contractor is 2,500. Pag magpapagawa ka naman ng isang buo, 7,000. Yun yung nasa 7,000 kung kasama yung pati yung pansyon or yung isang pansyon na tinatawag. Isang pansyon 7,000. Kung bubutasin lang 2,500. Ayun lamang po yung mga rate. And may mas mataas pa doon. Meron pa po. Kung bakante talaga yung lote mo, siyempre ipapaayos mo yun. Ayun. Kung halimbawa may rates din doon, mga 15,000, 12,000. Depende po sa papagawa mo. And how about, sir, sa pagpapabubong? Sa pagpapabong naman, kanila na din yun, may taripa din. Yan po ay wala ng taripa niyan kasi depende na sa pagpapagawa yan. Depende na dun sa taong contractor at saka dun sa kliyente. Kliyente na magpapagawa. Kung papagawa lang ibubong, sila na po mag-uusap. No? Kasi meron namang dito ng papagawa, meron din namang sa labas sa papatrabaho. Sir, yung pagpapasok ngayon ng ating mga materials, meron ba silang dapat bayaran sa inyong opisina for the clearance? Sa halimbawa, magpapaayos, magpapasok wala naman po, pero ang kadalasan, pinagpa-request muna namin sa Office of the Mayor ng letter pag magpapagawa sila. Tapos hinihingan namin ng sketch, ng plano, papadrawing namin. Yun yung kailangan lang namin. Nakatunayan sila ay nagpabubong, tapos hingin ng papel doon sa Office of the Mayor. Pag meron na at binabaan na kami, isusupervise lang namin kung tama yung pagkagawa doon sa location. May mustra rin namin. Sa skates at saka doon sa actual na ganito yung gagawin namin bubong. Sisilipin namin doon. Ito po yung wag lalabis dito sa karatig kasi kailangan po yan merong sahod. Kung ang style ng bubong ninyo ay makakapinsala sa karatig, pinalalagyan po namin ng abang. Ng alulod na tawagin. Kasi baka mamaya sumobra, magalit na yung sa amin naman nagreklamo. Oo. Pero may mga instances na nakaranas kayo na may mga ganun. Meron po, meron. Talagang sasadyain mo na lang minsan. So anong ginagawa sa inyo doon? Halimbawa, kasi tapos na eh. Pag nandun na, halimbawa, nangyari na, talagang sasadyain mo po yung minsan yung may-ari. Titingnan mo dito sa record kung taga saan. Or minsan pagkakasunduin mo na lamang sila kung pareha sila nagreklamo, ay di maghati na lang po kayo. Nasusunod naman. Or siguro, ang suggestion ko rin sir, na sana is alam naman ng mga caretaker natin kung alin yung kung sumusobra na ba. Opo, yun na po kaya bago sinisilip muna namin. Pag lumabis po yan, abangan nyo na agad ng ng alulod. Yun po yung madalas naming para hindi naman maka-perwisyo doon sa kabilang lote. Hindi naman madalas pero siyempre may nangyayari talagang kung kailan pa naman itong kagayto, maundas lang. Yung kapit namin, nagatula. Yun yung nangyayari. Pero pagkayari naman, wala namang reklamong gano'n. Ito lang, pag natataon lamang din na undas. And sir, sa datos, meron ba tayong mga musileo dito sa Lasal? Meron po. Natawag namin musileo yung malalaking lote na 24 square meter naman yung parang 12 square meter siya na pinagsama. Pero may ilan sa datos sa inyo, sir? Kunti lang po yun. Parang ang bilang lang po siguro nasa 20 piraso lang. And wala na kayong existing na vacant for that sa ngayon po, time? Wala na. Sa ngayon. So talagang plano pa lang na makakuha ng bagong lote. At ang plano pa rin sa inyong lote talaga ay talagang lote at saka apartment pa rin. Opo, yan. Yan ang talagang kailangan namin dito dahil ang hirap pag yung kagaya po niya sabi niyo na pagka wala talaga mapaglagyan, ay talagang ikaw rin ang mamumblima pagka gano'n ang nangyayari.
And ito sir, yung bang yung bang ating Gasan Public Cemetery is open for other municipality kung maglilibing? Open naman po. O, lahat? Pero depende po, kagaya kung halimbawa ang part ng Binavista, makakapaglibing lang sila rito kung meron silang sarili Pamilya. or sarili ng Lote. mga, kasi nung mga Existing. sinauna, open pa ito ay. Pero ngayon po, para sa gasa na lang talaga ito. Maliban lang kung may existing sila. Or may kamag-anak na papasukan. kamag-anak, Pwede po yun. Kahit ang buwak, pwede rin. Pagka basta meron silang relatives dito na Pero pwede. doon sa bago ngayon, Ay, iba, wala po kayo. existing Ay, na taga-gas. gasan lang po talaga. Yun lang po ang aming na ano ngayon. And siguro sir, final ano yung do's and don't natin doon sa mga kliyente natin dito, doon sa mga balak pang gaya na nabanggit nga natin sa una na yung kung hindi ka taga rito ay bawal ka yun ang doon sa bago. bago. Mayroon pa ba tayong mga pinagbabawal o na gawin dito o bawa papasok dito sa inyong sa compound? Ano ba yung mga patakaran ninyo? Yun nga po, yung bawal lang naman dito, yung kagaya ng pag magpapagawa ka. Kailangan unang-una, magpaalam ka dito sa aming opisina at siyempre letter doon sa aming Office of the Mayor. Tapos, yung pagka, halimbawa, may gagamitin ka din, halimbawa, makikisaksa ka. Kailangan unang-una, magpaalam po muna sila. Gagamit ng tubig, magpapaalam sila sa amin. Yun nga pala sir, bago din tayo magtapos, ano-ano yung mga services din ninyo? Nabagit may kuryente, tubig, available po ba yan? At kung halimbawa, ay gusto na magpalagay doon sa kanilang mga lote na may mga bubong na papaano sila magpa-process at kanino magbabayad? Unang-una po, wala namang gaano nagpapakabit ng pagdating sa tubig dahil bira naman. Ang nagpapakabit diyan, yun sa kuryente. Pero siyempre, ang ano na po nun, under na ng Meral po yun. Doon na po namin sila pinapasabihan, ay doon na lang po kayo makipag-. Pero kailangan pa rin ng clearance galing sa inyo kung mag-a-apply ng kuryente. At saka sa munisipyo siyempre. Pero pagka yung makikigamit lang, meron naman po kami din yung saksakan. Siyempre, dito sa amin, magpapaalam tapos magbabayad din sila siyempre ng, through doon sa pa rin, sa treasurer pa rin. Yun naman ay, depende na sa'yo kung magkanong bigay mo sa kanila. Kung 100, 200, depende po sa iyo. Din naman, ang problema lang ay, gagamit ka ng extension mo kasi isa lang yung saksakan namin dito sa harapan lang. Pag kamalayo-layo ka, di mababang extension ang gagamitin. At hindi naman gano'n na ang ating mga kabay nagpapaabot ng gabing-gabi. Hindi naman po. Yun ay pagka, kung kailan maundas, yan lang naman ang mga madalas na nagtatrabaho sila. Yung iba, nagdadala ng sariling, anong tawag po doon, yung parang power bank. Para magkagamit, halimbawa, pag sa kuryente, pagka malayo. Ganun yung ginagawa ng iba. And bukas ay atin ang celebration at ngayon ay dumadagsana, Ngayon ay bisperas na ating Undas 2024. Ano sir ang inyong, hanggang anong oras pala tayo bukas ngayong celebration ng Undas 2024? 6 a.m. po siguro bukas na kami nun. Kasi may mga PNP na rin po dito na nakaantabay. Hanggang 8 p.m. or 9, ganun po. Open. 1 into na po yun. November 1. Pero meron ba tayo mga nag-i-stay? May mga experience pa kayo na nag-i-stay pa din na magdamagan? Minsan po, yung inaabot minsan may mga 11 or 12, pero bihira naman. Kasi kadalasan, nag-uwian na rin. Ito, paano nyo naman monitor, sir, kung halimbawa medyo may umiikot po. Ay, mga volunteers. Minsan kami, umiikot din kami. Tapos, and ang ating bang barangay ay nandyan din sila? Narito rin po sila. At saka po yun ay may mga nakatuka talaga na mga lalo na po sa PNP. Yung mga volunteers, mga nakalinya po lahat yan. Mula dito sa labas hanggang doon sa dulo. At may umiikot din na yung naka-microphone. Sasalita yun na yung napagbawal, kung ano yung mga hindi dapat gawin. At bukas ay celebration nga ng ating Undas 2024. Ano ang panawagan nyo sa ating mga nagutungo bukas dito upang dalawin ang mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay? Panawagan ko po sa ating mga kababayan, kapag kayo ay dadalaw dito bukas, mas mainam na po na wag na magdala ng mga pinagbabawal namin po. Unang-una po, bawal po ang alak, bawal po ang matitilos na patalim. Ang baril po, bawal din po. Saka bawal din po magdala ng mga maiingay kagaya ng sound system. At saka bawal din po ang magdala ng mga alagang hayop na nakaka-disturb din po yan.
Yun po yung mga pinagbabawal namin. Kaya wag na po kayong magdala niyan para po sa maayos na selebrasyon natin. At meron ka, sir, na nais pasalamatan o mensahe sa iyong, lalo na sa iyong pamilya din, ano? Dahil itong trabaho mo ay siyang source din ng iyong kabuhayan at doon sa mga nagbigay sa iyo ng pagkakataon para magkaroon ng ganitong trabaho at hanap buhay. Unang-una po, syempre, nagpapasalamat kami. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa aming butihing mayor. At syempre, kami ay tinalaga rito at para karoon na rin syempre ng hanap buhay para sa aming pamilya po. Kami po ay nagpapasalamat sa aming mga kaibigan din na sumusuporta rin sa amin. Lalo-lalo po dito sa parating na undas sa aking pong pamilya. Realidad. Sumasalamin ito ang kwento ng buhay. TJR, realidad. Bakit nawawala yung aking pala din eh? Tabi-tabi po sa kaluluwa na istorbo ko. Ako po yung aking gamit eh. Nawawala. Eh gamit ko po sa aking pagtatrabaho yon. Sa ikaw pa natin kumuha. Akala ko yung nakakaluluwa na ako eh. Ang kadatay mo yan. Bagay ko yan. Yan yung dito kami nag-alublock. Dati siyang katulong mo pag ano. Tapos nung kami hanggang nag-alublock kami doon, dito kami naman sa ng cemetery din. Hinahalo ko sa namin, nagawa naman dito sa cemetery. Ano sasabihin mo pag nakakita ka ng babaeng nakaputi? Sabi ko, siyempre kuya mo, tatakot ka lang. Kala ko tatanungin mo, saan laban damit mo? Game ano? Gila ni ko.